Tuwing off mo sa trabaho, anong ginagawa mo? Ako, madalas, namimili kasama ng nanay ko. Nung inabot ko, hindi niya raw gusto. Hindi raw siya gumagamit ng Ajinomoto. Pero yung hawak niyang Thai curry na tripan niyang subukan, niluto niya nung minsan, yan ang kinalabasan. Masarap, pangmalakasan. Speaking of pangmalakasan, naaalala niyo yung pangmalakasan sausage ng Family Mart, yung 60 to 70 pesos ang isa? Ayan, kinuha ko lahat ng lasa. Tuwing namimili, hipo ng request niya, hindi yan pwede mawala. Pagdating naman sa karne, siya pa rin ang namimili. Hinahayaan ko siyang kumuha kasi pagdating sa pagluluto, siya rin naman ang bahala. Ako nga ang magbabayad ng mga to pero siya pa rin ang tagamando. Ganito rin ba ang sistenyo? Hinihiwalay niyo yung mga basa sa ibang mga pinamili niyo? Kami pag mamimili, lalo na kung medyo marami, sinisikap namin na iparte-parte. Sabi ko sa kanya dyan, walang edad-edad dito, itulak mo tong cart na to. Grabe ka makapagturo, kaya paghirapan mo, magbanat ka ng buto. Charet! Para kay mama, ang isa pang hindi dapat mawala, mantikilya. Kasi lagi niyang nilalagay yan sa kape tuwing almusal niya. Paborito niya yung Kerrygold, ang sarap daw sa kape. Kaso hindi kami kumuha, mag-e-expire na kasi. Kaya niya inaamoy kasi daw yung butter amoy amag pag malapit na masira. Nauwi kami sa French butter na yan pero hindi niya masyado nagustuhan. Gusto talaga ng nanay ko pag gulay sa palengke bumili. Buti na daan ko sa konting pangumbinse. Tapos may biglang kumuha ng gulay namin sa basket. Nilagay niya sa plastic para daw hindi masyado dumumi. Sobrang sweet. Siya nga pala si Rocky. Tuwing namimili, isa sa mga paborito ng nanay kong treat, yung tamarind na sweet. Mauubos na yan siguro, wala pang isang linggo. Kaya minsan napapaisip ako, naglilihi ba nanay ko? Charet. Pati yan, gusto niya sa palengke bumibili ng prutas. Napipilit ko lang madalas. Kapag tapos na siyang mamili, ako nang bahala sa pagpila. Ang gagawin na lang niya, maupo at hintayin akong mabayaran ko na. Pinapintahan ko kay mama kung magkano inabot ng pinamili. Tama ang hula kaya ganyan nakangiti. Siyempre pagkatapos mamili, kakain kami. Hindi niya na kailangan tumayo, ako na ang bibili. Sa hypermarket, yan madalas ang order niya, puto, toko at baboy at gulaman ng Jose's Goto. Plus 20 sa gulaman, yan lahat ang inabot. Si Chiclet, dyan sa Peppa Wings umorder ng kakainin. Hindi niya naubos, kaya ako nang kumain. Masarap, malaman, maganda yung pagkakaprito. Medyo mahal lang kung magsasabi ako ng totoo. Sa Uncle John's, dagdag ka na lang ng konti, 2 manok na to. Ito talaga para sa akin yung pinaka-highlight ng food trip namin dito. Yung turon nila, kumuha ko ng tig-isa. Para sa akin lang, pag-usapang turon, pagdating sa lasa at presyo, SM ang numero 1. May bit-bit na kakaibang sarap yung ubi at choknat. Pero dun pa rin ako sa timeless classic na turon na may langka, hindi nakakasawa. Ito ilang beses ako itinawid nito. Bago yung mismong session ko pag may dubbing ako sa Makati, may binibilan ako nito parate. Alam ko na maraming siomai rice na mas mura. Pero para sa akin sa kategorya niya, yung pork and shrimp ng Henley ng pinakamalasa. Kumuha rin ako ng maliit na zagu, yung queso royal flavor 59 pesos. Nag-iipon din ba kayo nito? Speaking of ipon, kung hindi ka mayaman, marami kang mga gusto na hindi mo mapag-ipunan dahil may iba kang pinaglalaanan. Pero alam mo sa totoo lang, minsan kasi ang makontento sa kung anong meron ka, ang bagay na pinakamahirap makuha. Para sa mga kailangan mo, may espasyo na magbubukas para sa'yo. Pero madalas, hindi mo makukuha kung ano talaga yung gusto mo. Kaya dalangin ko, huwag mo nang hanapin yung wala. Makontento at matuwa sa kung ano ang natatamasa. Kasi lahat yung hirap at pagod mo ngayon, pansamantala lang. Darating din ang panahon mo, kaya kapit lang.